Good Good morning. morning. It's coffee time with God. Amen. Our gospel reflection for today, Jesus heals a blind beggar, taken from Luke 18 verses 35 to 43. All the people gave praise to God. One of the healing himala na ginawa ng ating Panginoon. Pero marami ng mga healing. Pero ito ang na-struck ako. All the people gave praise to God. Kasi yung napagaling, talagang isinigaw niya. Sinabi niya yung ginawa sa kanya ni Jesus. Ito nga yung parang nagiging part ng transformation. Kung merong ginawa si Jesus sa atin, something, a transformation is also a healing process sa atin. Kung yan ay kwento natin sa buong mundo, no? And this could happen. The people would really parang nakikita nila yung mga ginagawa ng ating Panginoon, yung pagmamahal, yung kanyang kapangyarihan, so that many people would believe in our God. Ito nga yung ito nga yung mission natin eh. Kaya sa tingin ko, importante how we become an evangelizer because of what God has done in our life. Amen. So tama ba yung pagkaintindi ko yung all people praise God. Ibig sabihin, nung nakita nila yung miracle, so syempre, nag-praise sila kay God. So ngayon, kinonect mo siya sa paano mo mapalalago ang salita ng Diyos. How will the people know God? Lalo na kung evangelizer ka or tinanggap mo na ang mission ni God no na binigay sa iyo na i-proclaim mo yung ipaalam mo sa buong mundo ang kabutihan ni God, ang kapangyarihan niya. So it is possible to spread the word of God. Lalo na kung sa'yo ginawa ni God, Yeah. ibig sabihin sa buhay mo, kumilos tala si God. So, ang ating nagiging responsibility is proclaim it to the world. Ito, Yes. kung yung mga Yes. nakakita, of course, ano na yan, nakita na nila eh. Pero marami pang tao na hindi nakita kung anong ginawa sa'yo. Ikaw ang magkukwento. So that pagkukwento kung anong ginawa sa'yo ni God is an evangelization process. Yes. Ang ganda kasi, iba yung message sa'yo, iba rin yung message sa akin. Ito po yung sinasabi natin na isa yung message pero pwedeng iba yung dating sa'yo. Maganda po yung kaya nga maganda kung dalawa, di ba? So anyway, so yung sa akin, yung your faith has saved you. Yun po yung ang gandang i-reflect kasi faith po ang pinag-uusapan. Kasi sa sobra pong faith niya, sinabihan na siya, tumigil ka na, 'di ba? Pagkatapos sige ka pa rin, hindi siya huminto. Kukunik ko sa'yo, kung yung faith mo is to really evangelize, kasi na-touch ka na ni God na yan ang mission mo, hindi ka nahihinto. No? Hindi ka nahihinto sa mission mo. So yung faith mo na yon, may mangyayaring milagro. So, importante rin yung faith kasi it is your faith that God can work on your life. Merong magagawa sa buhay mo yung iyong faith. God will work on your life. Okay? Amen. So sa message naman para sa atin, ako ang isip ko talaga dito, yung mga tao talaga na mahina yung faith, no? This is giving us hope na talagang pag talagang nagtitiwala tayo sa Panginoon, talagang maaayos po yung problema natin. But of course, at the end, it is according to His will. Pag sinabi po kasi according to His will, kahit hindi po nasagot yung iyong problema o yung may gusto kang karamdaman na gusto kang gumaling, kahit hindi nangyari yon, pero sinabi mo, pero yung faith mo, malakas, hindi po sasama ang loob nyo. No? Matatanggap nyo. Yun yung sinasabi ko na magtataka kayo.
pag inaccept niyo na si God as your Lord and Savior and surrendered your life to Him, so parang Lord, ikaw nang bahala, kahit hindi magbago yung buhay mo, magtataka ka na matatanggap mo. Na dati hindi mo matanggap, nagdudwell ka doon na bakit? Ngayon sabi mo, Lord, alam ko na kung bakit. Kaya, ikaw ang nakakaalam. Kakayanin ko to. Ganun na yung salita mo, hindi na yung, ay, sana, hindi na ganun. No? Di ba ang ganda kung talagang, ito nga, hindi siya tumigil, di ba? Pinipigilan na siya. So, tayo pa kaya na hindi naman natin nakakakita tayo, hindi naman ganun kalala yung sakit natin. No? Yung mga simpleng bagay lang, mga material na bagay lang yun. So, talagang importante po talaga yung faith para kumilos si God sa buhay natin. Itong gospel na ito, parang ang nakita kong message sa atin, yung, yung iyong paglago sa faith and yung iyong pag-proclaim sa mga ginagawa sa iyo ng Panginoon, it is a cycle. Yes, Ibig sabihin, if you grow in your faith, parang fruits. maraming miracle na gagawin si God sa buhay mo. At pag marami siyang ginawang miracle sa buhay mo, mas malakas ang motivation mo na ikwento yung mga ginawa niya sa buhay mo because you yourself have experienced that. So, habang nagpro-proclaim ka, your faith is continuously growing. Yes. So, cycle talaga, no? And habang Oo. nagagawa mo yung cycle na yun, you are growing in holiness. Amen. Kaya, ang iyong motivation naman doon is that you will attain eternal life. Yeah. Okay. So, again, see you tomorrow Yes? here in Coffee Time with God. Okay.